Atlantis, ang lihim ng nawawalang kaharian. Ang simula ng alamat. Sa ilalim ng dagat, may isang kwentong libong taon nang nawawala. Isang sibilisasyong sinasabing mas makapangyarihan pa sa alinmang kaharian noong sinaunang panahon. Ito ang kwento ng Atlantis. At sa videong ito, isasalaysay natin ang lahat. Ano ang Atlantis? Ang Atlantis ay unang binanggit ng pilosopong si Plato, 2,400 taon na ang nakalilipas. Sa kanyang mga akdang Timaeus at Critias, ikinuwento niya ang isang makapangyarihang imperyong may teknolohiya, sining at pamahalaang umunlad lampas sa kanilang panahon. Ang bayang ginto at karunungan. Ayon sa alamat, ang Atlantis ay isang kahariang napapaligiran ng malalawak na kanal. May mga palasyo na gawa sa ginto, pilak at orichalcum, isang metal na mas mahal pa sa ginto. Pinamumunuan ito ng makatarungang mga hari, anak ng Diyos na si Poseidon. Teknolohiya ng sinaunang Atlantis. Sinasabi sa mga kwento na ang mga taga-Atlantis ay bihasa sa agrikultura, urban planning at civil engineering. May mga aqueducts, geothermal baths at mga barkong gawa sa di pangkaraniwang disenyo. Ang kasalanan ng Atlantis. Ngunit ang kasaganaan ay naging kasakiman. Ang mga hari ay naging mapang-api, ang mga digmaan ay nagsimula. Ayon kay Plato, dahil sa kanilang pagmamataas, pinuksa ng mga Diyos ang Atlantis bilang parusa. Ang pagkalubog. Isang araw, sa loob ng isang gabi at isang araw, lumubog ang buong isla sa kailaliman ng karagatan. Walang nakaligtas. Ang buong sibilisasyon ay nawala na parang bula. Tanong, totoong kwento ba ito? Mula noon, walang nakakaalam kung ang Atlantis ay tunay na sibilisasyon o isang babala lamang mula kay Plato. Ngunit may mga siyentipiko at iskolar na nagsasabing baka totoo ito at meron na tayong bakas. Susundan nito ang aktwal na sinulat ni Plato, pagkakaintindi sa teksto, at mga kilalang interpretasyon. Ang pinagmulan ng kwento ng Atlantis ayon kay Plato, gamit ang Timaeus at Critias. Pinag-uusapan din ang interpretasyon, kataba ito, parabula o totoong kasaysayan. Sa unang bahagi ng ating kwento, nakilala natin ang mahiwagang imperyo ng Atlantis, isang napakayamang kaharian na nilamon ng dagat. Ngunit saan ito nagmula? Sino ang unang nagsalaysay ng alamat na ito? Ngayon, babalik tayo sa pinagmulan kay Plato. Ang pilosopo, si Plato. Si Plato ay isa sa pinaka-impluwensyal na pilosopo sa buong kasaysayan. Isinilang noong 428 BKCE sa Athens, siya ay alagad ni Socrates at guro ni Aristotle. Ngunit bukod sa pilosopiya, siya rin ay manunulat ng mga dialogo na naglalaman ng mga kaisipan ukol sa politika, moralidad at kosmolohiya. Timaeus at ang panimula ng Atlantis. Sa Timaeus, inilalarawan ni Plato ang pinagmulan ng mundo at ng kalikasan ng tao. Doon niya unang binanggit ang Atlantis bilang bahagi ng isang kwento na sinasabing inilahad ni Solon, isang Athenian lawgiver na bumisita sa Ehipto. Critias.
ang detalyeng kwento. Sa Critias, ang kasunod ng Timaeus, mas pinayaman ni Plato ang salaysay. Inilarawan niya ang arkitektura, batas, at ang kahanga-hangang lipunan ng Atlantis. May mga palasyo, mga dambuhalang barko, at makapangyarihang hukbo. Ngunit sa kabila ng karangyaan, ang kasalanan ay sumibol. Katha, katotohanan, o babala? Ngunit maraming iskolar ang nagtatanong, katang-isip lamang ba ang Atlantis? Ginamit ba ito ni Plato upang magbigay ng babala laban sa kasakiman at kapangyarihan? O may batayan ito sa totoong kasaysayan? Para sa ilan, ito ay isang politikal na allegory. Para sa iba, ito ay lost memory ng tunay na sibilisasyon. Pasakalye sa susunod na yugto. Sa susunod na bahagi ng ating serye, susubukan nating sagutin ang tanong, kung hindi katang-isip, saan nga ba matatagpuan ang Atlantis? Mula sa mga lawa sa Africa hanggang sa karagatan sa ilalim ng Antarctica, susuriin natin ang mga posibleng lokasyon ng isang sibilisasyong nilamon ng dagat. Susuriin natin ang mga teoryang lokasyon: Mediterranean, Minoan, Sahara, Atlantic, at maging Antarctica. Nasaan ang Atlantis? Iba't ibang teorya tungkol sa posibleng lokasyon ng Atlantis ayon sa kasaysayan, heograpiya, at mga makabagong tuklas. Ang Atlantis, isang napakayaman at makapangyarihang sibilisasyong na wala sa ilalim ng dagat. Ngunit saan nga ba ito matatagpuan? Mula sa mga ulat ni Plato hanggang sa mga teoryang siyentipiko, ngayon ay sisilipin natin ang 5 pinakatanyag na lokasyon na sinasabing pinagmulan ng Atlantis. Atlantic Ocean. Ayon kay Plato, ang Atlantis ay nasa labas ng Pillars of Heracles, na tinutukoy ngayon bilang Strait of Gibraltar. Kaya't ang pinakapopular na lokasyon ay ang mismong Atlantic Ocean. Maraming naniniwala na sa ilalim ng karagatang ito matatagpuan ang mga guho ng nasabing sibilisasyon. Santorini at Minoan Civilization. Ang ilan namang eksperto ay nagsasabing ang Atlantis ay hindi malayo. Ito ay ang sinaunang sibilisasyon ng Minoa na matatagpuan sa Crete at Santorini. Noong 1,600 bago ang Kristo, sumabog ang bulkan ng Terra at nilamon ng tubig ang malaking bahagi ng isla. Tunay nga bang ito ang pinagmulan ng alamat? Sahara Desert, Richat Structure. May mga modernong mananaliksik na nagtuturo sa Africa. Sa gitna ng disyerto ng Sahara sa Mauritania, matatagpuan ang tinatawag na Richat Structure o Eye of the Sahara. Napapaligiran ito ng pabilog na layers na kahawig ng deskripsyon ni Plato sa Atlantis. Gulf of Cadiz. Sa pagitan ng Spain at Portugal, sa ilalim ng Gulf of Cadiz, may mga lumang bakas ng mga guhit ng lungsod at patag na plataporma. Naniniwala ang ilan na ito raw ang tinutukoy ni Plato sa kanyang mga tula at dito maaaring lumubog ang Atlantis. Antarctica. Ang pinakakakaibang teorya, Antarctica. Ayon sa ilang conspiracy theorists at pseudo-historians, ang kontinente ng Antarctica ay minsang hindi nalalatagan ng yelo. May mga satellite image daw na nagpapakita ng estrukturang gawa ng tao sa ilalim ng yelo. Atlantis ba ito?
Konklusyon at pasakalye. Totoo man o katang-isip, ang alamat ng Atlantis ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at palaisipan. Ngunit kung may bakas na ng totoo, kailan kaya ito tuluyang mabubunyag? Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga siyentipikong pag-aaral at kung meron na ngang ebidensya ng isang nawalang kabihasnan. Ang mga bakas, archaeological at scientific evidence. Mga ebidensyang pisikal mula sa mga guho sa ilalim ng dagat, sinaunang mapa at modernong teknolohiya na sinasabing sumusuporta sa alamat ng Atlantis. Sa mga naunang bahagi ng ating dokumentaryo, ating tinalakay ang mga posibleng lokasyon ng Atlantis. Ngunit ngayon, sisilipin natin ang mga ebidensya, mga tuklas, bakas at misteryo na baka magpatunay na ang Atlantis ay hindi katang-isip lamang. Mga guho sa ilalim ng dagat. Mula pa noong dekada 60, may mga ulat na nagsasabing may mga istruktura na natagpuan sa ilalim ng karagatan na may hugis, templo, kalsada at mga haligi. Isa na dito ay ang Bimini Road sa Bahamas. Para sa ilan, ito raw ay bahagi ng lungsod ng Atlantis. Sinaunang mapa, Piri Reis at iba pa. Noong 1513, isang Ottoman admiral na si Piri Reis ang gumawa ng misteryosong mapa. Ipinapakita nito ang mga bahagi ng Timog Amerika at Antarctica bago pa man ito natuklasan ng modernong agham. Posible kayang ginamit niya ang mas matatandang mapa? May koneksyon ba ito sa isang sibilisasyong nawala tulad ng Atlantis? Mga teknolohiyang nauna sa panahon. Ang Atlantis, ayon kay Plato, ay may teknolohiyang higit pa sa kanilang panahon. May mga tuklas tulad ng Antikythera mechanism, isang sinaunang Greek analog computer na nagpapakita ng advanced na kaalaman. May iba ring tuklas na tila di akma sa teknolohikal na kapasidad ng sinaunang tao. Mga guho sa India, Japan at Mediterranean. Sa India, natuklasan sa ilalim ng Gulf of Khambhat ang mga bakas ng sinaunang syudad. Sa Japan, may Yonaguni Monument, isang estruktura sa ilalim ng dagat na tila hagdanan o piramide. Sa Mediterranean, patuloy ang paghuhukay sa mga sirang lungsod na nilamon ng dagat. Sabi ng agham, posible ba ang pagkawala ng isang buong bayan? Sabi ng mga geologist, sa loob ng libu-libong taon, ang mga baybayin ay nagbago, ang tubig ay tumaas, at may mga lindol na maaaring lumamon ng buong komunidad. Sa ilalim ng mga sediment at tubig, maaaring may nawalang sibilisasyong hindi pa natin tuluyang natutuklasan. Pasakalye, susunod na kabanata. Kung may mga ebidensya, sino nga ba ang mga taong namuhay sa Atlantis? Paano sila nagtatag ng isang napakabihirang lipunan? Sa susunod na bahagi, susubukan nating muling buhayin ang mundo ng Atlantis, ang kanilang kultura, paniniwala, at ang trahedyang sumira sa kanila. Buhay sa Atlantis, paniniwala, pamumuhay, at panitikan. Paano namuhay ang mga mamamayan ng Atlantis? Ano ang kanilang paniniwala, teknolohiya, edukasyon, at panitikan ayon sa mga ulat ni Plato at iba pang teorya? Sa kabila ng misteryo ng pagkawala nito, ang Atlantis ay inilalarawan bilang isang paraisong sibilisasyon, masagana,
makapangyarihan at maalam. Sa episode na ito, susubukan nating silipin ang kanilang kultura, pamumuhay at mga paniniwala. Ano nga ba ang lipunang nawala sa kasaysayan? Pamumuhay at istruktura ng lipunan. Ang Atlantis ay may sistematikong pamahalaan. Ayon kay Plato, pinamumunuan ito ng mga hari na anak ni Poseidon. May 3 uri ng mamamayan, mga maharlika, manggagawa at mga eskolar. Ang bawat sektor ay may tiyak na tungkulin sa lipunan. Relihiyon at mga Diyos. Ang kanilang pangunahing Diyos ay si Poseidon, ang Diyos ng dagat. Pinaniniwalaan nilang galing sa kanya ang kanilang kapangyarihan. Sa gitna ng syudad ay may dambana na yari sa ginto at pilak. May mga seremonya tuwing kabilugan ng buwan bilang paggalang sa kanilang pinagmulan. Teknolohiya at arkitektura. Namangha si Plato sa teknolohiya ng Atlantis. May sistema sila ng kanal, dam at enerhiya na tila wala pa sa ibang sibilisasyon noong panahon. Ang kanilang mga gusali ay yari sa orichalcum, isang metal na mas mahal pa sa ginto, at ang lungsod ay may 3 bilog na kalsadang pinaliligiran ng tubig. Edukasyon at panitikan. Ang edukasyon ay mahalaga sa kanila. Ang mga kabataan ay sinasanay sa pilosopiya, agham, sining, at pakikidigma. Mayroon silang aklatan ng kaalaman. Kakaunti lang ang nalalaman natin, ngunit pinaniniwala ang naipreserba ang kanilang talino sa mga simbolo, selyo, at mga ukit. Sining, musika, at arts. Hindi lang teknolohiya ang tagumpay ng Atlantis, pati sining ay mataas ang antas. May musika silang ginagamit sa seremonya at sa pagpapagaling. Ang kanilang sayaw at teatro ay bahagi ng kanilang kultura. Sa bawat sulok ng lungsod ay may mga estatwa, ukit, at sining na nagpapakita ng kasaysayan. Panimula sa kanilang trahedya. Ngunit sa kabila ng kaunlaran, sinasabi ni Plato na naging gahaman sa kapangyarihan ang mga mamamayan ng Atlantis. Lumayo sila sa kanilang mga Diyos at dito nagsimula ang kanilang pagbagsak. Sa susunod, pag-uusapan natin ang huling gabi ng Atlantis, ang gabi ng trahedya. Ang pagkawasak ng Atlantis, araw ng trahedya. Ang huling gabi ng Atlantis ang kapahamakan at ang mahiwagang paglubog nito sa karagatan ayon sa salaysay ni Plato at mga modernong haka-haka. Sa nakaraang mga episode, nasilip natin ang ganda, talino, at kaluwalhatian ng Atlantis. Ngunit ang bawat imperyo, gaano man kadakila, ay may hangganan. Ngayon, sasaksihan natin ang pinakamadilim na gabi sa kasaysayan ng kanilang kabihasnan, ang pagbagsak at pagkawala ng Atlantis. Mga palatandaan ng trahedya. Ayon sa mga ulat, nagsimulang magbago ang kalikasan sa paligid ng Atlantis. Dumalas ang lindol, umuulan ng di karaniwan, at lumilitaw ang kakaibang mga ulap sa kalangitan. Ngunit hindi sila nakinig. Patuloy ang kanilang pagiging gahaman at ang mga babala ay hindi pinansin. Huling gabi. Dumating ang gabi ng trahedya.
Walang anumang hudyat, isang matinding pagyanig ang yumanig sa lungsod. Bumuka ang lupa at ang dagat ay tila nagalit. Ang mga templo ay gumuho, ang mga tao ay nagtakbuhan sa takot. Isang huling sigaw ng paghingi ng saklolo, ngunit huli na. Ang paglubog. Ayon kay Plato, sa loob lamang ng isang araw at isang gabi, ang Atlantis ay tuluyang nilamon ng karagatan. Hindi dahil lamang sa kalikasan, kundi marahil ay isang kaparusahan mula sa mga Diyos. Unti-unting lumubog ang lungsod hanggang wala ng bakas na naiwan. Mga teorya ng mga dalubhasa. May ilang naniniwala na ang Atlantis ay isang alamat lamang. Ngunit ang iba ay naniniwalang ito'y maaaring bahagi ng isang tunay na trahedya, gaya ng pagsabog ng isang bulkan, gaya ng sa Santorini. Marami ring haka-haka na ito'y konektado sa mga nawalang kontinente tulad ng Lemuria. Ang legacy ng Atlantis. Kahit nawala na ito, ang Atlantis ay patuloy na nabubuhay sa isipan, aklat, sining, at panaginip ng sangkatauhan. Isa itong paalala. Kapag lumihis tayo sa balanse, kayang burahin ng kalikasan at tadhana ang ating pinaghirapan. Ngunit sa bawat trahedya, may aral na maiiwan. Mula sa pagsilang hanggang sa pagbagsak, ang Atlantis ay isang kwento ng kabihasnang nawala sa dagat ng kasaysayan. Ngunit, paano kung may mga nakaligtas? Paano kung may bumangon muli? Ang tanong, may mga tagapagmana ba ng Atlantis? May nakaligtas ba? Ang teorya ng mga tagapagmana ng Atlantis. Ang posibilidad na may mga Atlantean na nakaligtas at kung paano nila maaring naimpluwensyahan ang mga sinaunang sibilisasyon sa mundo. Matapos ang pagbagsak ng Atlantis, ang tanong ng marami, may mga nakaligtas ba? Ayon sa ilang alamat at teorya, ang ilang Atlantean ay nakatakas, naglakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo at dala nila ang kanilang karunungan. Mga alamat mula sa iba't ibang bansa. Sa Egypt, sinasabi ng ilang kwento na may dumating na matatalinong dayuhan mula sa kanluran at nagturo ng agham at arkitektura. Sa Amerika, may alamat ng mga banal na nilalang na nagturo ng agrikultura. Sa Asya, may tala ng mga puting tao na nagpakita ng mahiwagang kaalaman. Sila kaya ay mga nakaligtas mula sa Atlantis? Teorya ng mga tagapagmana. Ang ilang mananaliksik ay naniniwala na ang mga Atlantean ay hindi lubusang nawala. Sila raw ay naging mga tagapagtatag ng ilang sibilisasyon. Ang kanilang dugo, kaalaman at arkitektura ay makikita sa mga kahangahangang gusali gaya ng pyramids ng Egypt, Stonehenge sa England at mga templo sa Peru. Mga ebidensya at simbolo. Sa mga kuweba at templo, may mga simbolo at salitang kahawig ng sinasabing wika ng Atlantis. Sa mga DNA test, may lumalabas na kakaibang markers sa ilang sinaunang populasyon. Coincidence ba ito o bakas ng lahi ng Atlantis? Mga propesiya at sinasabi ng mga mistiko. Ang mga mistikong, gaya ni Edgar Cayce, ay nagsabing may mga Atlantean na nagkatawang tao sa bagong panahon.
upang ituloy ang kanilang misyon. Ang iba'y naniniwala na sila ay patuloy na nagmamasid at babalik sa tamang panahon. Kung sila ay buhay pa, nasan sila? Kung may mga tagapagmana ng Atlantis, nasaan sila ngayon? Ayon sa ilang haka-haka, sila ay nagtatago, nakatira sa ilalim ng lupa, sa mga lihim na lungsod, o di kaya'y naghahanda sa pagbabalik ng isang ginintuang panahon. Pagpapalalim at pabuod. Totoo man o hindi ang kanilang pag-iral, ang tanong ay mananatili. Kung may tagapagmana ang Atlantis, ano ang kanilang layunin? At handa ba ang sangkatauhan na makilala sila muli?